ba nung sabi nga nagkaroon ng nagkaroon ng Panginoon ng utos kay Eva na huwag kakainin yung forbidden fruit o yung huwag kakainin yung bunga ng forbidden tree doon sa gitna ng hardin ng Eden. Nung ginawa, sabi ng Panginoon, dahil sila ay maaaring mamatay, ngunit kinain nila ito. So yung naging consequence, namatay sila. But they are still living. Sabi dito kasi, yung tao, di ba sabi nga dual, merong spiritual at saka physical. Ngayon, dapat maging malinaw sa atin na ang namatay sa kanila nung panahong iyon, yung sinasabi ng Panginoon, ay yung kanilang espiritu, o yung kanilang buhay sa ating Panginoon. Nagkaroon ng separation, no? Nagkaroon ng paghihiwalay yung tao mula sa ating Panginoon dahil dito sa kasalanan. Ngayon, sabi dito, sa maraming religious na sekta sa ating panahon ngayon, maraming maling doktrina na kumakalat ukol dito sa mga bagay nito. Meron pa nga yung sinasabing yung surprise o yung rapture ng ating Panginoon na unang kukunin ay yung mga nagsisigibig lamang sa Kanya, sabi gano'n, di ba? Tapos meron pang sila unang mariresurrect at magkakaroon sila ng reign na ay makakasama nila ang ating Panginoon na maghahari ng 1,000 taon. Yun yung literal na interpretation ng mga tao dito sa sinasabing pagkabuhay na maguli. Ngayon, ang ating purpose sa ating lesson na ito ay upang ipakita na wala sa ating Biblia o hindi makikita sa ating Biblia, wala itong tinuturo na merong literal kingdom ang ating Panginoon na siya ay maghahari ng 1,000 taon na sinasabi. Sabi dito, the law and the prophets were until John, since that time the kingdom of God is preached, and every man present into it. The kingdom of God is not a meat and a drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Malinaw dito na sinasabi na sabi dito hindi siya meat and drink. Ibig sabihin hindi ito physical para sa mga tao. Sabi dito, this is righteousness and peace. Ibig sabihin inner, no? Amen. Much more focus doon sa panloob o sa spiritual na aspeto ito. Ngayon, sabi dito po sa ating meditation, pasimula po dito sa 5:21 dyan. Sabi po dito, sapagkat kung paano ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang kanyang mga ibigin. Kung makita natin, nandito makikita natin yung kung ano yung meron yung Ama, naroon din yung Anak, naroon din sa Anak. Ibig sabihin, kung anong kapangyarihan mayroon yung Ama, same authority goes para doon sa kanyang Anak. Walang ibang tinutukoy ditong Anak, kundi yung ating Panginoon. Nung unang panahon daw, nagkaroon ng pagkabuhay na maguli, o literal na pagkabuhay na maguli. Makikita natin to doon sa mga previous natin pinag-aralan doon sa nung buhayin ni Elijah yung anak nung babaeng bao, di ba? Napag-aralan natin ito. Tapos nagkaroon din nung si Eliseo, kanyang binuhay yung anak ng babaeng Sunamita, no? Ito yung literal na pagkabuhay. Pero sabi nga ng ating Panginoon, ganoon din yung kayang gawin ng anak, no? Ang sinasabi ditong kayang gawin ng anak, nung mabayubay sa krus, yung ating Panginoong Jesus, doon nagkaroon ng pagkakataon ang tao na magkaroon ng resurrection. Ito yung sinasabi natin, spiritual resurrection, o yung unang pagkakataon na ikaw ay mabubuhay na maguli. No? Sabi dito sa Jesus declares He had the power to do the same, and He did in His earthly ministry. The time will come when He will raise all. Ito yung malinaw na pinapakita dito na kung ano yung kakayanan ng Ama na ginawa niya noon na bumuhay ng mga patay,
Gayon yung kakayanan ng ating Panginoong Hesus na nung kanyang ibinigay yung kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon ng pagkakataon yung tao na magkaroon muli. At gayon din yung magyayari naman sa sinasabing general resurrection. Mamaya po kapag-aaralan po natin yun. Yun po yung una natin meditation. Kung inaaniyan kung bawat isa na kung kayo po ay mayroong mga susog o katanungan ay malaya po yung bawat isa na ipahayag yung kanilang damdamin o yung kanilang mga saloobin para sa ikagagan ng ating standard. Dito na po tayo sa ikalawa, sa 524 po. Sabi dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumilinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi makapasok sa paghatol, kundi lumipat sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kung papansinin natin dito, sabi nila, hindi makapasok sa paghatol. Pero sabi nyo sabi pag namatay ang tao, each and every one of us will face judgment. Pero ano yung sinasabi ditong paghatol? Ang sinasabi ditong paghatol is the condemnation. Yung condemnation ng mga taong gumawa ng kasalanan. Kaya sabi nyo dito, yung mga taong nakarinig sa Kanya, naniwala, nanampalataya, ay mayroong buhay na walang hanggan at hindi, sabi dito, at hindi mapapasok sa paghahatol. Yun po yung sinasabing paghahatol. Sabi, kundi lilipat sa kabuhayan mula sa kamatayan. Nandoon makikita natin yung condition. Diba? Sabi nga natin kanina, yung condition is you have to be dead to be resurrected. No? Hindi pwedeng mabuhay ka kung buhay ka. Ibig sabihin, mayroong kamatayan at bawat isa sa mga tao, ito ay biblical truth, na lahat ng tao ay nangamatay spiritual. No? Lahat tayo ay nagkaroon ng sinasabi natin, kahit pa ito yung sinasabing minana kasalanan, then again, nagkaroon ng kasalanan yung tao. Ibig sabihin, nagkaroon ng separation mula sa ating Panginoon. Katulad nga ng versikulo na basa natin kanina mula sa ating pagbabatayan, diba? Sabi nga nun, yung kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan, no? So, it follows na nung yung tao ay, nung kasalanan ay pumasok sa buhay ng tao, nagkaroon ng separation o nagkaroon ng kamatayang spiritual ng tao. So, nandoon na yung condition, nandoon na tayo sa condition na maaari tayong mabuhay ng muli. Diba? Pero sabi nga nun, dito po, sabi dito, hearing the word of God and believing what they heard. Ibig sabihin, hindi lamang yung nakarinig dapat maging malinaw sa atin na hindi lamang hindi enough, it is not enough na naririnig mo lamang o napapakinggan mo lamang yung katotohanan. O sabihin natin na ipaprocess mo sa isip mo, no? Na ipaprocess mo o nare-realize mo na mali nga yung mga bagay na ginagawa mo, ganito. Pero hanggang sa realization ka lang ba, di ba? Dapat magkaroon ng application, dapat sabi nga dito, believing, hearing and believing. Ibig sabihin, pag naniniwala ka, pinanampalatayaan mo, ibig sabihin, dapat magkakaroon ng application sa buhay mo. Hindi lamang mag-e-end doon sa isip mo, o hindi lamang siya mag-e-end bilang mga salita na kaya mo sabihin. No? Dapat talagang makikita o maipapakita sa buhay mo yung kung ano yung naririnig mo. Ano yung sinasabi natin naririnig dito? Yung salita ng ating Panginoon, yung calling niya. Diba? So, ayun po yung condition na kung saan yung tao ay pwedeng ma-resurrect mula sa kamatayang spiritual. Ulitin po natin, no? Yung kamatayang spiritual, merong conditions para pwede kang mabuhay muli. Sabi nga nun, dapat patay kang spiritual, which is naranasan ng bawat isa sa atin. The next is dapat meron kang pagdinig at saka meron kang believing. Meron kang pagsunod at saka pananampalataya doon sa iyong napakinggan. Yun yung conditions para magkaroon ka ng pagkabuhay na muli. Meron po bang katanungan o susugod sa mga si Brother Arthur po? Tanong lang, good morning po sa lahat. Kailan nararanasan ng tao yung kamatayan? Spiritual. Sabay-sabay bang namamatay spiritual? O kailan nangyayari?
sa isang tao na mamatay siya spiritual? Alam po natin yung question ulit kung sabay-sabay daw po ba na naranasan ng tao itong kamatayang spiritual or namamatay itong tao spiritual on his own. Sino po yung nais sumagot doon sa katanungan nito? Si Brother Rudy po. Salamat sa Panginoon sa ating pinag-aaralan. Tingin po talaga. Ang mangyayari ang kamatayan sa isang tao, spiritual. So, dumating siya sa edad ng pagkaalam ng mabuti at masama. Yung mga bata, wala silang pananagutan sa harapan ng Diyos kung tuloy mamatay na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung masama o kung mabuti. Pero yung tao o bata na nalaman niya na yung masama, ginawa niya yung masama sa harapan ng Diyos, siya ay mamatay. Kaya kailangan niya na yung pagkabuhay. Mabuhay na muli siya sa harapan ng ating Panginoon. Kaya alam natin na may normal na kaisipan, ay alam niya na yung tama at mali. Kung ginawa niya yung mali, ay nakalang ito sa harapan ng Diyos. Pero yung mga normal na tumatanda, hindi nila alam yun. Wala silang hindi sila natay sa harapan ng Panginoon. Sino pa po yung nais kong bigay suso? Sabi ni Brother Ardor, dun sa kanyang tanong, sabay-sabay daw bang namamatay ang tao, spiritual? Hindi naman tayo sabay-sabay na lumaki, hindi naman tayo sabay-sabay na itinanganan. Kasi ang kamatayan spiritual, yung pagkatapos na isang bata ay panganak, alam ko, bawat isa nga ay mayroong tinatawag na inherited sin o ginanang kasalanan. Pero hindi pa yun kasi ang tao, hindi niya pananagutan yung minanang kasalanan na yun. Ngayon, yung acquired sin, yung kasalanan na yun, once na isang tao ay dumating na siya sa edad ng pagsusulit, siguro ang pinakaano dyan yung, kasi may mga advance ang bata pa, alam na niya talaga, aware na siya sa ginagawa niyang kasalanan, ang ano namin sa theology, ang ginaano lagi pa 7 years old, ganyan, na mayroon na siyang kamalayan, mayroon na siyang, alam na niya yung ginagawa niya ay kasalanan, doon siya mananagot, kaya doon siya namamatay spiritual. Doon yung kay mamamatay spiritual. And sabi nga ni Dad Rudy, yung mga moron, yung mga sinto-sinto, yung mga yan, mas mapalad pa nga sila eh. Kasi ano sila, wala silang pananagutan. Diretso yan sila sa langit pag sila'y namatay. Kaya yung tanong na, ang sagot ko lang doon, hindi sabay-sabay. Kasi ang tao, kapag dumating siya sa edad ng pagsusulit na alam na niya mabuti at masama, doon siya namamatay spiritual. Good morning po. May gusto lang akong idagdag sa sinasabi na pagkamatay ng spiritual. Even na malaki ng matanda na po tayo, maaari pa rin po tayong mamatay spiritual sa lifetimes na dumating po sa atin yung pagtalikod, kaya po yung nalaman po natin yung katotohanan. Alam na po natin kung paano tayo manliligtas, pero hindi po natin ginagawa yung bagay na yun. At hindi po tayo sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yun din po yung tinatawag na kamatayan sa spiritual. Yun din po yung time na kailangan natin bumalik sa pagkabuhay na sinasabi spiritually para yung pagdating ng rapture na darating, alam natin na isa tayo sa kuwain ng Panginoon. Okay. Dito na sa ginagawa natin pag-aaral, patutunayan natin na nauunang namamatay ang espiritu kaysa yung sa physical. Dito nga yung aking tanong, tama na hindi sabay-sabay na
namamatay ang tao spiritually. Doon namamatay ang tao kapag siya ay aware na siya sa kanyang ginagawa at magpapasya siyang salangsangin. Kasi kahit hindi pa siya maalam sa salita ng Panginoon, mayroong conscience yan, kumbaga utos na nasa loob ng tao. Kanyan, kahit hindi nakapagbabasa ng Biblia, nandun yun. Ngayon kung sasalangsangin niya yun, ay doon siya magkakasala at doon siya mamamatay. Ibibilang ng Diyos na patay na siya spiritual. And kinakailangan yun yung mabuhay na ibig ng Panginoon. Kaya pinag-aralan natin dahil yun yung napakahalaga sa Kanya. Yung ating physical, kahit hindi tayo gumilang ng mga taon, mamamatay tayo. Darating at darating ang kamatayan ngayon. At yung physical ay concern din ng Panginoon, pero may hangganan ito eh. Kaya ang mas mahalaga sa Kanya yung walang hanggan, na kung saan ay kung hindi maliligtas, pirin niyo ang sabi ng Panginoon kayo doon sa magkakanulo sa Kanya. Sana yung taong hindi kikilala sa Panginoon o magkakanulo sa Kanya, sana hindi na lang siya nabuhay. Kasi alam ng Panginoon na napakahirap ang daranasin ng taong iyon. At kasama na rin dito yung hindi kikilala sa Panginoon. Kaya makita natin kung gaano sakripisyo ang ginawa niya dahil bawat isa sa atin, yung kaluluwa natin mahalaga sa Kanya. Kaya yung value ng kamatayan ni Kristo na kailan lang natin inalala, mga minamahal, hindi kumbaga dahil sa marami tayo ay nawawalan na ng parang bagang kung 1 milyon ay dahil sa dami natin maghahati ay ganun na kaliit, hindi ganun. Kung ang value ng kamatayan ng Panginoon ay desilyon sa bawat isa sa atin, ganun yun ang value nun sa bawat isa. Hindi dahil sa dami natin ay ma-devalue yung halaga ng ginawa ng Panginoon. Hindi. Ganun kasing halaga sa bawat isa sa atin yung pagtubos ng ating Panginoon. Yung hirap na dinanas niya, ganun na lamang para sa iyo at sa akin. Kaya salamat sa Panginoon, dawa mabuhay ang pagkaroon ng buhay ang bawat isa. Mamaya maririnig natin, sabi niya, yung makakarinig ng aking tinig ay mabubuhay. Yun nga po, nung ko rin i-point out kanina yun na sabi niya gano'n gaya nga sinabi ni Brother Ruki at saka ni Sister Rose, sabi niya gano'n. Kailangan magkaroon yung isang tao, dapat dumating siya sa awareness, dapat magkaroon siya ng awareness sa tama at mali. Doon darating sa kanya yung sinasabi natin spiritual death nga, sinasabi natin, kung kanyang kung gagawa siya ng taliwas doon sa kung ano yung tama, di ba? Sabi nga kanina ni Brother Rudy, kung malalaman niya na kasalanan yung kanyang ginagawa, doon magkakaroon ng separation. Sabi nga kasi yung kasalanan kasi ito yung nag-separate sa tao sa ating Panginoon. And sabi nga yung separation na ito yung tinatawag na kamatayan. Kaya maaari lamang na dumating ito sa tao, sabi nga gano'n, kung darating siya doon sa certain age. Tsaka sabi nga ni Brother Arthur kanina, napakahalaga nung kamatayan ito ng ating Panginoon para sa ating mga tao na hindi dapat baliwalain. Sabi nga diba, paulit-ulit na naririnig natin ito sa mga mensahe na nagkaroon tayo ng kasalanan sa walang hanggan Diyos, no? At nagkaroon din naman ng katubusan na walang hanggan, no? Walang iba kundi yung ating Panginoon sa Kristo. Kaya sabi nga, nasa atin na lang yun kung pananampalataya na natin o binigay na sa atin ng ating Panginoon
yung regalo yun at nasa atin na lamang yung pagtanggit o yung pagtanggap sa regalo na, no? Dito po tayo sa susunod, sabi, same truth repeated. Notice how Jesus used the word here in this verse. Dito po sa 5:25 po yan ng John. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga makaririnig ay mabubuhay. No? Sabi dito kasi, marami naman na tao yung nakakarinig talaga ng tunay na gospel o yung tunay na ebanghelyo ng ating Panginoon. Tunay na aral ng ating Panginoon. Pero sabi nga nun, meron pa rin kaibahan doon sa pakikinig sa pamamagitan ng tainga at ng kaisipan doon sa pakikinig na kasama yung puso. Diba? Sabi dito, hearing the heart, obey, are made alive, are resurrected. Notice Jesus speaks to those that are dead. Sabi nga gano'n, kaya nga yung pinakausap dito, yung sinasabi dito, ang mga patay, no? Ang mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga makaririnig ay mabubuhay. So, ibig sabihin, dito yung tinutukoy na death, ibig sabihin na death, yung mga tao, patay spiritual pa, no? Not unless magkaroon sila ng pakikinig, not unless na gamitin nila yung kanilang puso sa pakikinig ng aral ng ating Panginoon, ay hindi nila maintindihan o hindi sa kanila darating yung pagkabuhay na maguli. Ibig sabihin, hindi sila mag-resurrect spiritually. Ibig sabihin kasi, hindi pa rin magkakaroon ng ugnayan yung Diyos at saka yung tao, kung pananatilihin ng tao yung kanyang understanding sa level niya pa rin. Kasi minsan kasi dumarating sa buhay ng tao na kahit yung mga spiritual na bagay, ay inuugnay pa rin natin sa mga literal na ekspeto. Binibigyang pilit na iniintindi o pilit na iniintindi ng tao sa pamamagitan ng kanyang kaalamang literal o kaalaman ayon sa mundong ito. Pero sabi nga nun, listen by heart, no? Pakinggan mo sa pamamagitan ng iyong puso, no? Kasi ang Panginoon naman hindi naman yan mangungusap sa pamamagitan ng hindi naman siya mangungusap sa pamamagitan ng material na bagay. Sabi nga gano'n, lagi yung Panginoon kumakatok sa puso ng tao. So laging nandoon yung proseso na yung puso ng tao yung inaano ng ating Panginoon. So dapat sabi nga nun, unless na yung tao ay makinig sa pamamagitan ng kanyang puso, kung magkaroon siya ng mababang kalooban, magkaroon siya ng pagtangka, magkaroon siya ng realization ukol sa mga bagay nila, sa pamamagitan ng kanyang puso, hindi siya magtatamo yung sinasabing pagkabuhay ng maghuling o ng resurrection. No? Yeah. Sino po yung mayroong susog at saka katanungan doon sa versikulo yun o sa meditation natin. Kung wala po, let's proceed po dito sa 5:26 po. Nawa po ay malinaw yung mga discussion natin, no? 5:26 and 27 po, sabi po dito, authority to act. Sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kaniyang sarili at gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili at binigyan niya ng kapamalaang maghatol sapagkat siya'y anak ng tao. Yeah. Ito, di ba sabi na nagkaroon tayo ng pag-aaral noon tungkol sa Trinity, no? Yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. May kanya-kanya silang qualities, no? Pero iisa, yung power, lahat yun, mayroon silang kapangyarihan, no? Pero dapat makita natin dito na although sabi nga mayroong tatlong persona, sabi nga lahat yun may authority over sa tao, lahat sila ang nagdala sa tao. Kaya dito nakikita natin na kung ano yung mayroong Ama, kung anong kapangyarihan, mayroon yung Ama, sabi dito, ay ipinagkaloob niya rin sa kanyang anak. Walang ibang tinutukoy itong anak, kundi yung ating Panginoon sa Kristo, di ba? Na sabi nga nun, kung paano nakaya ng ating ng Ama na magligtas ng tao, magbuhay ng tao, ay gayon din yung makayanan ng anak
ganyan din yung kapamalaan ng anak, ganyan din yung sinasabi nga natin, di ba, nung mabuhay nung mamatay yung ating Panginoong Jesus doon sa cross. Kumbaga doon na-display o doon na ipakita yung kakayanan ng ating Panginoong Jesus o ng anak na magbuhay ng tao. No? Walang ibang tinutukoy dito kundi yung resurrection spiritual ng tao. No? Nagkaroon ng binigyang karapatan yung tao na magbuhay spiritual at magkaroong ugnayan muli sa ating Panginoon. Amen. No? Tapos sabi pa dito sa 27, binigyan niya siya ng kapamalaang makapaghatol. No? Ibig sabihin yung authority nung pag-judge over doon sa tao ay naroon, ibig sabihin meron din binigay din doon sa anak. Ibig sabihin, pinapakita dito, di ba sabi nga natin kanina, kung anong kapangyarihan mayroon, kung anong quality yung pinoposes nung ng Diyos Ama ay pinoposes din ng anak, no? Nasa kanya din. Sabi nga natin, iisa lang, although sabing tatlong persona, iisang Diyos pa rin, no? Dapat maging malinaw sa atin na iisa yung ating Diyos na lahat ng kakayanan na sinasabi natin Diyos Ama, lahat yun, kaya rin gawin ng anak, no? Kaya hindi lamang tayo pag tayo nanalangin, hindi lamang tayo sa hindi natin iniisa-isa na nanalangin, hindi natin isa-isang pinapanalalanginan yung tatlong persona. But in general, natin pinapanalalanginan yung ating Diyos. Diba? Yeah. Hindi naman natin sinasabi pag nag-pray tayo para sa Diyos, panalangin natin para sa Diyos Ama, panalangin natin sa Diyos Anak, at saka sa Espiritu Santo. No. Pag tayo nananalangin, in general tayo nananalangin, hinihiling natin sa ating Diyos. Dahil nananampalataya tayo na iisa lamang yung ating Diyos. Diba? Amen. Sino po yung mayroong susog at saka katanungan ko tungkol sa si Brother Ruby po? Isang mahalagang tanong na kasi ito yung yung patungkol sa pagdinig. Kasi maraming taong nakikinig ng salita ng Diyos pero na-deceive sila. Anong kayo ng pagkiling ang kailangan tagayin ng salita para hindi rin siya mataya. Kasi maraming ang nagpapahayag na salita ng Diyos. Pero sabi nga sa Biblia, may daan na tila matuwid sa kanya pero yung dulo kapahamakan. Anong dapat tagayin ng isang tao para yung sinasabing kahalagahan ng kanyang kaluluwa hindi naman malaya. Dahil meron yung isang pakinig. At kailangan niya lang kung ano yung dapat niyang tagayin para hindi siya malaya. Ano daw po yung dapat taglayin ng tao? Kasi po sabi nga gano'n, marami na daw religious group o mga sekta ngayon na tila nagpapahayag din ng katotohanan, no? Na kaunti lamang or maliit na percentage lamang na binabali nila yung katotohanan. Pero ito yung nagiging minsan nagiging daan para pumasok yung tao doon, para kumbaga makita ng tao na although, sige, sabi nga pinapakayag nila yung katotohanan, pero sa yung pinaka talaga is nililiko pa rin nila o binabali pa rin nila yung katotohanan. Ano daw po yung dapat taglayin ng isang tao o ng isang mananampalataya para siya ay hindi madaya, no? Sino po yung nais sumagot ng katanungan? Si Brother Arthur. Sabi na ating Panginoon, makikilala niyo ang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. At gayon din sa mga mangangaral na nagpapagamit, puno o yung iba ay talagang dahil sa mga bagay. Depende rin sa kanilang adhikain. Pero tiyak makikita natin yung kanilang saloobin o magmamanifesto sa kanilang buhay yung kanilang mga ginagawa. Kaya yun yung isang basihan natin. At pangalawa, sa mga nakikinig, ang importante kung alam mo na noon sa napuntahan mo
ginawa ang Diyos sa kanilang mga buhay, kung mayroong mga pagbabago sa kanilang mga buhay, yun yung isang katunayan. Ako, nakita ko na ang Church of God ay nagtuturo ng katotohanan dahil mismo sa buhay ko, napatunayan ko yung kapangyarihan ng Diyos. Doon ko masabi na talagang ang aking naririnig na ngayon ay katotohanan dahil una naging experience ko na ako'y babago ng ating Panginoon. Nung una ko marinig to, sabi ko, imposible sa tao na maalis sa kasalanan. Pero nung magpakababa ako sa ating Panginoon, aminin ko sa Kanya na ako'y nagkasala. Humingi ng kapatawaran, nanampalataya na ako'y pinatawad ng Diyos. Doon ko na patunayan yung kapangyarihan ng Diyos na kayang bumago ng tao. Kaya yung sabi ko nung una, imposible, posible pala kapag ang Diyos ang pababayaan mo, pananampalatayan mo, nagagawa sa iyong buhay. At hindi lamang ako nagpapatunay, marami na mga anak ng Diyos kumilala sa Panginoon at nakikita din, nagmamanifesto sa kanilang buhay. At talagang ito ang pinaka-proven na bagay, yung ikaw mismo ang makapagpatunay na yung salita ng Panginoon na tinanggap mo ay bumago sa iyong buhay. Doon ka na, makikita mo na. At kapag nangyari sa iyo, dapat magpatuloy ka na sa ganong kalagayan para hindi ka na muling mamatay. At saka, si Mama po. Meron na akong konting dagdag doon sa doon sa katanungan ni Brother Robin, sabi kasi niya, bakit sa kabila ng maraming nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi lahat ay kinaganap talaga yung kalooban ng Diyos. Kasi kung minsan sa atin, walang pinag-iwan sa mga anak na pag pinangaralan mo, parang ang gusto lang nila makinig yung nais lang ng puso nila. Sabi niya doon sa sabi niya, nagtatag sila ng sariling mga tagapagturo, yung na ang makikinig lang nila, nagtuturo, yung gusto lang ng kanilang pagdinig. Kasi kung ang motibo natin sa pagpunta sa panambahan, makinig ng salita ng Diyos, yung willingness natin na maituwid, lumakad sa matuwid na daan. Nandun yung willingness natin na handa tayong magpapatuwid. Pero kung binigyan natin lagi ng para bang nagkaroon ka lagi ng depensa sa sarili mo, hindi ka may tutuwid ng salita ng Diyos. Kasi yung ninanasan ng puso mo, kaiba doon sa layunin ng Diyos sa buhay mo. Kaya hindi magkaroon ng bunga sa kahit pa ulit-ulit kang makinig ng salita ng Diyos kung hindi nagmula sa puso mo na gusto mong magpatuwid. Kaya yun ang naging dahilan. Kasi sabi ko nga, naging katanungan niya sa akin dahil parang ano ngayon ng laman ng balita ngayon, yung pagtatag ni Pope John Paul II na isang santo. Diba makita mo sa Vatican, napakaraming tao na sabi nga narinig ko sa balita na wala na daw available na mga hotel na dahil fully booked. Dahil gusto nilang magiging witness din sila doon. Kaya nga sabi ko, nung napakinggan yung balita niya, sabi ko, bakit kaya yung mga yon sa tagal ng pag-aaral ng salita ng Diyos, bakit kaiba doon sa talagang layunin ng Diyos? Kasi tao ang magtatag na maging santo. Diba? Samantala ang natin, na nasa salita ng Diyos, hindi tao ang magtatag doon, kundi ang Diyos mismo. Kaya, yun na hindi sa katagalan ng pakikinig ng salita ng Diyos, magkaroon ka ng tunay na ugnayan sa Diyos, kundi yung willingness ng puso mo.
tayo straight din na napunta agad sa Church of God. May mga pinanggalingang relihiyon, may pinanggalingang sekta. Pero sabi nga, hindi natatapos doon eh. Nagkakaroon ng paghahanap yung puso ng tao, di ba? Ito yung dapat taglayin ng bawat tao eh. Kaya nga sabi, di ba mayroong versikulo sa Biblia na kung saan sinasabi ng ating Panginoon, lumabas kayo sa kanila bayan ko, no? Kasi ito yung nagpapahayag na bilang mga mananampalataya, dapat magkaroon ka ng continuous na paghahanap, no? No? Kasi ito yung dapat nataglayin ng isang tao eh, ng isang Kristiyano. Dapat magkaroon ka ng continuous na paglago, no? At habang lumalago ka, sasabihin natin na habang lumalago ka, lumalalim yung iyong kaalaman at yung iyong pananampalataya. At hindi ka magkakaroon, kung ikaw ay nasa maling katuruan, hindi ka makakontento doon sa katuruan na yun. Dahil habang lumalalim yung iyong pananampalataya at nadaragdagan yung iyong kaalaman, nalalaman mo na hindi tuwid o hindi talaga straight yung kanilang itinuturo. So magkakaroon ka ng paghahanap, no? Kaya nga natagpuan ng bawat isa sa atin, yung ating mga kapatid, kaya nga nagkaroon tayo ng pagtipon, kaya nakita natin ang bawat isa eh. Dahil dito sa paghahanap na mayroon yung puso ng bawat isa sa atin. Si Sister Rose po. Maganda po yung mga tugon natin na kapatidya. Dahil hindi po akong nagdag sa tanong ni Brother Greg. Yung ano daw dapat taglay ng isang tao sa kanyang paghahanap. Ako yung naniniwala na lahat ng tao ay hindi talaga sila naghahanap sa Diyos eh. Kaya tayo, hindi natin hinanap ang Panginoon noon. Ako hindi ko rin hinanap ang Diyos eh, patago-tago pa. Hindi ko ba maraming karanasan na ngayon. Pero yung tanong nga, ano ang dapat nagdayin na ng isang tao na para makita na yung mga ngaral ay totoo. Ngayon, pribilegyo na po natin sa mga hindi pa kumilala sa Panginoon na mapakinggan yung salita ng Diyos. Bagaman maaaring yung motive natin, hindi naman talaga to seek after God na pumunta tayo sa gawain para meron tayong ibang motive. Pero ang nakikita ko dito na ang ating Panginoon sa mga gawain, makikita natin yung matutunganan na pagkilos ng Panginoon sa mga tunay na mga ngaral ng Diyos. Kasi kahit ako noon, nung ako invite, hindi rin talaga ako nagkaroon ng interes eh. Pero dahil sa nakita ko, talagang yung mga mahatid, sa lahat, at saka yung mga ngaral, nakikita ko nagmamatch yung sinasabi nila dun sa kanilang buhay. Kaya doon talaga nagkakaroon ng interes ang tao. Kaya nga po dito, yung gawa ng ating Panginoon, hindi talaga natin pwedeng hagdanan yun eh. Dahil kapag yung nangangaral ng salita ng Panginoon, ay talagang nabubuhay siya at naroon yung Holy Spirit. Hindi mo pwedeng, kahit na wala kang intensyon na talagang makinig ng salita ng Panginoon, tanggapin yung tinanggap ng mga naroon. Kapag kumilos ang ating Panginoon, doon yung masimula. Doon yung masimula na magkakaroon ka ngayon ng interest. Kaya doon mo makikita na totoo yung ipinapangaral. Totoo yung pinuntahan mo. Kasi sa pag-attend natin, kahit sa mga, ako noon, attend din ako ng ibang mga sekta eh, may mga nangangaral. Pero parang yung puso ko, yung again siya, hindi sumasang-ayon. Hindi sumasang-ayon yung espiritu ko doon. Parang nakinig lang, tapos wala na. Pero nung talagang yung napakinggan ko yung mga ngaral ng Diyos, nakita mo na kikilos siya sa iyong buhay. Doon ka magkakaroon ng pagpapasya sa iyong sarili na ito totoo ko. Kaya gagawa siya. Kaya sabi niya ni Brother, paano tayo maging paano natin malalaman na yun. Maging wise sa ating pakikinig. Doon pa rin sa pakikinig kasi natin, kumikilos na siya, gagawa na siya. Sa puso natin. Kahit wala tayong interes. Kasi through yung sa mga talagang banal ng Panginoon, hindi maaaring hindi gagawa mo Holy Spirit sa akin. Kaya ako'y
proven dito mga kapatid na sa iglesia ng ating Panginoon, hindi tayo maghihikayat kasi yung mga hindi naman gumagamit ng mga flattery ng mga words yan minsan na, direct to the point masasaktan ka. Hindi yan gagamit ng mga salita na parang hikayatin para babalik pa yung bula-bulahin yung mga makikinig na mayroong kasamang pagbubola yung sabihin nila. Kundi talagang kung ano yung naranasan nila, yung salita ng Panginoon. Masakit ito pero nakakagamot naman o meron namang magagawa o tawag dito, yung mababago naman yung buhay ng tao. Although masakit yun. Ako, nung una kong narinig talaga nasaktan ako ng sobra Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako babalik doon. Pero, nakikinig pa ako ng iba. Nakikita ko yung difference. Sabi ko, kakaiba sila. Kakaiba yung pagmamahalan nila. Kakaiba yung concern nila sa isa't isa. Kaya binalikan ko pa rin, nung invite ako, bumalik pa rin ako. Doon gumagawa ang Panginoon sa amin. Amen. Last na po, si Sister Ren. Amen. Salamat po Panginoon na pinag-aaralan. Ako din ay naniniwala na kapag hinanap mo talaga ang Panginoon sa buhay, ay talagang ituturo ka ng Panginoon. Tama nga yung sinabi ko ni Ate Rose na minsan masakit ang salita ng Panginoon kapag napakinggan mo, pero ito'y bibigyan na ng mga mataas ng Panginoon. Yun nga sa aming karanasan din dati, maraming nakatendin ako ng yung baptist, tapos sinasabi nila sa akin na dito ka namin kasi maraming mga binata, maraming mga gwapo. Parang nagulat naman ako, hindi naman nilang ang hinahanap ko ay katotohanan, hinahanap ko yung salita ng Panginoon talaga sa buhay ko. At ngayon nang nakatenda rin ako dito, sa pitusan, ay parang natamin sa puso ko yung nakapagyan sa mga salita ng Panginoon. At yun nga, talagang salamat sa Panginoon na ito ay nakita ko yung katotohanan, yung talagang turo ng Panginoon. At hindi ako nadaya, yun ay nagalit kong pinakatotoo. Hindi ako nadaya, kaya naman hindi ko pinagsisisihan na napagilan ako sa iglesia ng Diyos na ganyan na nabago rin ang buhay ko. At totoo ngayon na sa depende rin sa mga nangangaral na makikita mo rin talaga yung buhay nila na talagang kanilang itinuturo yung pagluruhanan at sila rin ay namuhay namin sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Kung wala na po ay wala na pong susog at katanungan po, mag-proceed na po tayo dun sa susunod natin na dito po sa General Resurrection sa 5:29 po. Ito po yung tinutukoy dito yung General Resurrection. Basahin po natin sa sa 28 and 29. Sabi dito, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nakasalibingan ay makarinig ng kanyang tinig at magsisilabas at magsisigawan ng mabuti sapagkat ang mga nagsisigawan ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsisigawan ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ito po malinaw na ipinapakita dito sa bersikulong ito na ating binasa noon na lahat ay darating dito sa sinasabing General Resurrection. Ibig sabihin lahat ay magbabangon. Ito na hindi ito yung first resurrection na tinutukoy. Ito na yung madalas na tinutukoy yung iba, no? At saka malinaw na ipinapakita dito, nasabi dito ang ganun sa verse 29, sabi dito, ang mga nagsisigawan ng mabuti ay sa pagkabuhay ng maguli sa buhay at ang mga nagsisigawan ng masama ay sa pagkabuhay ng maguli sa pagkatao. Ibig sabihin, hindi separated, no? Hindi mauunang mabubuhay yung mga mabubuti. Tapos, tsaka lang mabubuhay after
1,000 taon yung mga masasama. Ito yung mga isipakita ng versikulo ito na ang katotohanan ay mabubuhay lahat ng tao sa pagkakataong yun, ngunit magkakaroon ng separation. Mayroong kaibahan yung kanilang pupuntahan. Sabi nga dito, yung mga gumagawa ng mabubuti sa pagkabuhay ng mabuli sa buhay. Ito yung sinasabi natin, eternal life, no? Na mapupuntahan ng tao. At sinasabi dito naman na gumagawa ng masama ay sa pagkabuhay ng mabuli, sabi gano'n, sa pag-aabot, ito yung condemnation ng ating Panginoon. O yung kung saan itatalaga ng ating Panginoon yung mga gumagawa ng kasalanan dun sa kanilang pupuntahan, no? At dito nga sabi gano'n sa 22 and 24 ng Corinthians, 1 Corinthians 15, 22 and 24. Sabi nga dito, sa 24, kung magkagayon darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian ng Diyos sa makatuwid bagay sa Ama, pagkalilipunin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sabi dito, lahat, no? Walang matitira, no? Walang sinasabi dito na magro-rule separately. Kundi sabi niya dito, lahat in general lahat, no? Nais nitong linawin yung mga maling doktrina na naririnig marahil ng iba ukol dito sa sinasabing rapture na kung saan mauunang kukunin ng ating Panginoon yung mga magtuwid at maghahari pa sila ng 1,000 years before ulit magkakaroon before pagbubuhayin ng mga masasama. Naway maging malinaw na ipinapakita ng versikulo ito yung mga bagay na yun. Sino pa po yung may mga susod at saka katanungan ko dito? Yung resurrection na to, yung first resurrection na to, pwede hindi mayroon kasi dalawang resurrection na maaaring mangyari sa buhay ng isang tao. Yung first resurrection na to, walang iba kundi yung patay spiritual, mabubuhay siya muli. Pwedeng hindi lahat ng tao dito mabubuhay kasi may mga tumatanggi na sa Panginoon. Pero yung pangalawang resurrection, yung general resurrection na to, lahat ay bubuhay muli, pati yung mga babasahin ko yun yung pati yung mga naputol-putol na ng bisita sa dagat, yung mga yan, general resurrection yun, mabubuhay lahat yan, mga patay. At bubuhayin maguli para sa walang hanggang kapaknahan, at bubuhayin maguli para sa walang hanggang bubuhay. Kaya dalawa lang yung destination ng tao. Walang purgatorio, dalawa lang. Walang middle place na pupuntahan ng tao. Dalawa lang talaga. Kapag na-resurrect ma-resurrect tayo mula sa yung end of the world na pag gano'n ng Panginoon pag yung pagkatapos na ng buhay natin sa mundo nito, magkakaroon ng resurrection yan, general resurrection. So, ito ang dapat natin paghandaan, mga kapatid, yung pangalawang resurrection na to. Maaring sabi na bubuhayin maguli ang tao sa buhay na walang hanggan at sa walang hanggang kapahamakan. Kaya sana doon tayo sa walang hanggan. Buhay. Makasama tayo. Kasi ito yung totoong buhay Ito, napakaigli lang yung span of life ng tao ngayon. Kapag umabot ka ngayon ng 100 years, 100 years ka, nasa Guinness Book of Record ka na. Ilan ang taon sa inang mga 99 na ako. 1993. Kasi sobrang na siya. Yung yuko niya, hanggang halos yung lola ni Sarah Buko, si lola Buko niya. Talagang halos babalik na sa lupa Kaya gano'n ang tao, kapag gano'n, babalik sa alam ko kaya, babalik siya. Kaya yung na siya sa lupa. Pag medyo, medyo nakatingala pa yan parang walang pagkakilala sa Diyos Pero, yung 100 years ngayon, yung ako si Senyora, ilang taon na naman ay Senyora? Oo. Bakit din siya 90 plus, no? 98. Hindi lang ngayon, 100, hindi ko alam kung may 100 plus pa ngayon. Pero, i-compare mo yung eternity. Pagkatapos ng resurrection na yan, eternity
naging matuwid, nagpahubog sa salita ng ating Panginoon. Amen. Saka dapat din po na maging malinaw sa bawat isa sa atin na pagdating din dito sa sinasabing general resurrection, hindi po ito yung purgatorio, no? Wala nang pag-asa yung tao na yung sinasabi nating spiritually dead o yung mga patay spiritual, wala na silang pag-asa dito sa second resurrection na mabuhay silang muli spiritual. Dahil sabi dito, nung mamatay yung tao dito sa physical na pangangatawan, naghiwala yung kanyang espiritu at yung kanyang physical na pangangatawan. Ibig sabihin, ang nalibing lamang ay yung kanyang physical na pangangatawan. At iyon lamang yung mare-resurrect dito sa sinasabi natin general resurrection. Kaya sabi pangkalahatan, ibig sabihin lahat, kahit makasalanan, kahit matuwid lahat mare-resurrect. Pero dun sa first resurrection, ito pa yung pagkakataon na kung saan yung tao ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na muling mabuhay spiritual, no? Malinaw po ba yun? Dito na po tayo sa next po, dito sa 2:1 ng Efeso. Sabi po dito, at kayo binuhay niya na kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsalamsang at mga kasalanan. Dito po ay pinapakita o in-explain ni Paulo kung paano yung kakayanan ng ating Panginoon na buhayin muli yung buhayin ng taong namatay o nagkaroon ng separation mula sa ating Panginoon, buhayin siya spiritual. Sabi nga dito, malinaw pa rin muling sinasabi dito na ang pagsalangsang at saka yung kasalanan, yung siyang nag-cause ng death spiritual sa mga tao o ng kamatayan spiritual. Dito po tayo sa susunod po, dito po sa 2:2 tsaka 2:3 po ng Efeso. Sabi po dito, ng inyong nilakaran noong una, ayon sa mga lakad ng sanlibutan ito, ayon sa Pangulo, na kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman sa ibang panahon ay nabubuhay sa mga kahulayan, ating laman na ating ginagawa, ang mga kita ng laman at pag-isip na tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Dito po, hindi po ito sinabi ni Pablo o hindi niya ito in-emphasize doon sa mga taga-Efeso para ipakita yung kanilang kasalanan, no? Para ibalik sa kanila yung kanilang mga kasalanan. Kundi po, dapat magmalinaw na sinabi ito ni Pablo sa kanila upang ipakita sa kanila kung ano yung nagawa ng kasalanan sa kanilang buhay. No? Sabi nga dito, sin brings death. Kung paano inilayo sila nung sinasabi natin kasalanan, kung paano inilayo sila ng kasalanan ito sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kung paano na-separate yung tao doon sa kabutihan ay doon sa ating Panginoon. No? Kung sino pa po yung may mga tanong at saka susog po doon. Kung wala po, magpatuloy po tayo dito sa 2:4 and 5 po ng Ephesians. Gospel comes their way. Sabi po dito sa 4 po ng Ephesians, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa kanyang mga iniibig sa atin, bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalahok ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo rin nangaligtas. Dito naman po, maliwanag po pinapakita dito na hindi ka na saved dahil sa iyong gawa. Sabi nga, you are saved by grace, no? Yes. Naligtas lamang yung tao dahil sa awa ng ating Panginoon. Kung tutuusin, kung hindi gagawa ang ating Panginoon sa buhay ng tao, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan, no? To begin with, nung nag-commit ka ng kasalanan sa Panginoon, sa ating walang hanggang Panginoon, sabi nga gano'n, at kung hindi nagkaroon ng walang hanggang katubusan doon sa kasalanan, hindi ka maliligtas, walang kaligtasan, wala nang sinasabi natin first resurrection, no? Pero dahil sa awa ng Panginoon, nagkaroon ng tao ng pagkakataon, no, na maligtas mula sa kanyang buhay at magbuhay na maguli sa ating Panginoon. Sino pa po yung may mga susog at saka katanungan po doon? Si Sister Jenny po. Kaya nakalungkot na bagay pagdating ng second resurrection na mga tao ay hindi rin tapos. Hindi na karoon ng first resurrection. Unang pagkabuhay na kalungkot na bagay yun. Dumating sa buhay ng tao.
Wala sapat ang ating Panginoon na walang itadahilan ng tao sa pangalawang pagkabuhay na patuloy na buhay ng ating Panginoon ng mga tao kung hindi maranasan yung unang pagkabuhay yung spiritual. At ano mang dahilan ng tao hindi yan papasa sa ating Panginoon sapagkat ang ating Panginoon ay inang-ibig ng ating Panginoon ng lahat ay mga sisi at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung pangmatuwiran ng tao, mawawala ng kabuluhan niya sa harap ng ating Panginoon. At doon sa hindi mga nakarinig ng salita ng ating Panginoon, sabi niya nga ni Brother, yung konsensya niya, doon siya mananagot sa harapan ng ating Panginoon. Kaya't mapaalam kayo makarinig ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Ayun nga po, no? Sabi ni Sister Jenny, nakakalungkot na sa pagdating yung second yung ikalawang resurrection o general resurrection, yung mga taong hindi nakaranas nung sinasabi natin first resurrection. Kasi given na yung lahat ng pagkakataon, given na lahat na pinagkaloob ng Panginoon sa iyo yung lahat ng pagkakataon, lahat ng chances para tanggapin siya, para magkaroon ka ng pagkakataon na mabuhay na maguli. Pero kung hindi mo tatanggapin yun at darating yung second resurrection, sabi niyo, wala nang abogado, walang katwiran yung tao na papasa sa ating Panginoon. So, magpatuloy po tayo dito sa 2.6 po ng Efeso. Sabi pong ganun dito, at tayo ibabawang kalapit niya at pinakupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ito na po yung sinasabi niyo na sabi nga, salvation raises one from death to life, and it enables you to sit together to the heavenly places in Christ Jesus. Those who have part in the first resurrection are blessed and holy, and they are now reigning with Jesus Christ. No? Dapat maging malinaw sa atin na yung second resurrection ay wala nang kakayanang magligtas doon sa tao. Kundi yung first resurrection o yung unang pagkabuhay ng muli ng tao na walang iba kundi yung pagkakaroon muli ng bring back the relationship that was lost, kung ano yung meron kang ugnayan sa Panginoon na dapat maibalik. Kung maibabalik yun lamang yung ticket mo o yun lamang yung chance na makasama mo sa kalwalhatian ng ating Panginoon. No? Yun lamang yung tanging daan na mabuhay kang muli o na sinasabi natin may panganak kang muli sa ating Panginoon, yung spiritual na pagkabuhay na maguli. Ito lamang yung pagkakataon na maaari kang makasama niya sa kalwalhatian. Ibig sabihin, hindi na doon sa ikalawang resurrection o sa general resurrection, hindi ka na pwede magkaroon ng chance. No? Palinaw po yun sa ating lahat. Bilang kung wala na pong sino po kami yung mga susog at saka katanungan po, nawa po malinaw yung ating napag-aralan. Bilang conclusion po doon sa ating napag-aralan, dapat bigyan pahalaga natin bilang mga mananampalataya yung ating first resurrection o yung ating unang pagkabuhay ng mga no? Kung ikaw ay naligtas na mula sa buhay makasalanan, kung ikaw ay nabuhay na maguli sa ating Panginoon, huwag mo lang masahin na mamatay pang muli. Sabi nga nito, sabi nga natin kanina, this is your ticket to heaven. Ito na yung ticket mo para doon makasama sa kalwalhatian ng ating Panginoon. At huwag mo nang ipagpalit yung chance na yan o yung ticket na yan sa maaring maranasan mo dito sa lupa. Sabi nga yung Sister Rose kanina, what is 100 years kung mabuhay ka ng 100 taon o kahit mabuhay ka ng 2 taon sa lupa? Ano yung kahulugan niyan compared to eternity? No? Ang pinag-uusapan natin dito, eternity sa pagkabuhay ng maguling spiritual ng tao, nagkaroon ka na ng pagkakataon mabuhay na nagkaroon ka ng pagkakataon mabuhay eternity ng walang hanggan, no? Pero ipagpapalit mo ba yan sa maaaring i-offer lamang sa iyo ng mundong ito na panandalian? Kahit sabihin natin mayaman ka sa mundong ito for 50 years or for 100 years, mayaman ka, tinatamasa mo lahat ng kalayawan, lahat ng magagandang bagay sa mundong ito. Meron kang magandang kotse, malaking bahay, pero ano yung mapapala mo? Sabi nga ng ganun lagi mong ilagay sa unahan ng lahat ng bagay na yun yung iyong spiritual na buhay na siyang mahalaga sa lahat. No? Nawa po ay mayroon tayong natutunan sa mga aral na yan ng ating Panginoon.
hinihiling ko po na tayo pong lahat ay tumayo sa ating pagtatapos sa araling ito. At tayo po'y manalangin, pangunahan po tayo ng Brother Tito. Amen. Maraming Diyos na pagkakalimutan. Salamat po yun sa umagang ito. Pagkakataon na muli kami nakabahagi sa pupuli at pagsama sa ilang mahal. Amen. Salamat po yun sa mga aralin na naihayag sa amin sa umagang ito po yun. Salamat na may paliwanag sa amin na the first resurrection po yun. Salamat na pinagkaluban mo kami ng kaligtasan po yun. Resurrection po yun. Na tulungan mo kami na mapag-ingatan po yun. Ang tinagap na kaligtasan na lumulong sa ito. Tulungan mo kami na mamuhay na ayon sa iyong kalooban. Upang kami sarap at dapat na makasama kami sa mga kulit na tawag ng buhay. Sa aming pagpapatuloy ko na kayo ang patuloy na mga siwa sa kawan. Sa pagtapos mga nakatang at ito pa ang dalangin sa pangalan ng Diyos. Amen. Amen. Ang pinagpala ng ating Panginoon sa pinigyan. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang pagpapala at mga liwanag na patuloy na binibigay sa bawat sa atin. At sabi mo papatuloy ay muli po tayong aawit. Aawitin po natin yung makapangyarihan ng Diyos. One represented.